Bago ang lahat, nanalangin muna tayo. Okay po ba ang sound? Wala na echo? Lumipat ako. Okay. Hallelujah. Let us pray first. Father God in heaven, once more we would like to thank you for your faithfulness. Salamat po, O God, sa inyong kabutihan. And we continue to ask for your presence, ang inyong Holy Spirit na siyang manahan sa puso ng bawat isa para sa aming pakikinig ng inyong salita ay maintindihan namin, magkaroon kami, Panginoon, ng linaw sa mga bagay na kailangan namin malaman sa oras nito. Lord, kayo na po ang mag-control sa lahat, pati po ang aming internet connections para po hindi po ito magiging hadlang sa aming pakikinig. Kayo po ang mag-gloria at magpasalamatan sa oras na ito sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, magandang umaga muli sa inyong lahat. At ang ating pag-uusapan ngayon, okay. Magandang umaga pala sa lahat. Isa-isa po muna mga mahal naming PDL. Magandang umaga mga wardens and officers. Good morning po sa inyong lahat. Thank you po sa presensya ng bawat isa. Mga kapwa manggagawa sa Panginoon, dyan po sa Asia, magandang umaga, and dito po sa Amerika, magandang gabi. Okay? So, ang pag-uusapan natin mga kapatid ngayong umaga ay tungkol sa panalangin. Panalangin po ay isang importanteng bagay sa ating buhay dahil ito po kung gagawin natin araw-araw magiging kasama na natin sa ating buhay. Ito magiging hindi lang habit kundi gawain dahil mahal natin ito. Ito po ay napakalaking weapon okay, panangga natin sa mga pagsubok okay, para katulong natin ito na para po pagtagumpayan ang pagsubok, ang mga pangyayari sa ating mga buhay. Lalo na ngayon, dyan uli sa ating bansa, sa Pilipinas, ay patuloy po na sinasalanta ng bagyo, tagpulan na naman, mga earthquake, hindi lamang po yan, pati po ang ating gobyerno. Muli, namumulitika po ang mga tao. Kaya hindi po, ayaw po natin na hindi magiging stable ang ating gobyerno. Gusto po natin na maging maayos naman. Hindi lamang po ang ating buhay, kundi buhay na yung ating surroundings, ang ating gobyerno. Amen po ba? Dahil ayaw natin ang magulong buhay. Sino ba sa atin ang may gusto ng magulong buhay? Gusto natin maayos. Lalo-lalo na sa ating pamilya. And kaya basahin nga natin yung solusyon na ibibigay ng ating Panginoon kung paano po mapaayos ang ating buhay, paano magiging mapayapa, at lalo-lalo na kasi mga kapatid ang ating puso. Kasi kung hindi po maayos ang ating physical na buhay, balisa po tayo ito hindi tayo makatulog ng ayos, lahat na. Tapos may stress tayo, magkakaroon tayo ng sakit, problema na naman. Lalo kasi pag magkasakit, kailangan ng pera. Kung wala namang pera, hindi tayo makapunta ng ospital, hindi tayo makabili ng gamot. Kaya magbasa muna tayo ng Biblia. Sa 2 Corinthians chapter 7, verse 12 to 14. Basahin po natin ito. Yung sinasabi niya dito sa 2 Corinthians chapter 7, verses 12 to 14. Okay, let's read. The Lord appeared to him at night and said, kay Solomon po siya nagpakita, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a temple for sacrifices.
Verse 13, the Lord, verse 13, when I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land, or send a plague among my people, let's go on. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land. Okay, so ito po ay nangusap ang Panginoon kay Haring Solomon. Anak po siya ni Haring David. Dahil nung ginawa po niya yung templo ng Panginoon, nanalangin po siya. Kaya dito po niya sinabi na ito, para po mawala o maiwasan o hindi mangyari sa atin ang mga paghihirap na ito, ay kailangan natin manalangin. Ano ba yung mga paghihirap sa buhay na tinutukoy dito sa scripture na ito? Pag sinabi ko kasing shut the heavens, isasara ang langit. Pag nakasara po ang langit, ibig sabihin ay walang ulan, walang pagpapala. Di po ba pag hindi ulan, pag sinasabi natin dyan sa Pilipinas, El Nino, ulan yung El Nino ba yung walang ulan? Nabibiyak ang mga lupa, hindi nadidiligan ang mga tanim, wala tayong aaninin. Pag walang aaninin, walang pera, walang makain. Tagutom. At pag sinabing yung locust to devour the land, ibig sabihin, pag magpapadala ang Panginoon, wala nang ang ulan, magpapadala pa ito ng mga locusts. Ito yung mga tawag dito, isang uri ng insekto na nangangain ng tanim. Maaari kong ubusin ang pananim. Kahit hektarya pa yan, pag dumating itong locusts na ito, maaari uubusin niya ang mga pananim. Pangatlo na paghihirap sa buhay ng tao na maaaring dumating sa atin, mga sakit. At ito po ang nangyayari sa karamihan. Marami pong nagkakasakit na kahit malusog na malusog ang isang tao, very healthy, all of a sudden nagkakasakit. Itong mga bagay na ito ay hindi po natin maiwasan. Dumarating na lang po ito sa ating mga buhay na hindi natin namamalayan. Bakit? Ang Panginoon po ang nagbibigay ng mga ito. Why? Dahil po sa kasalanan ng tao. Tignan natin sa Malakay chapter 3. Meron pong isang solusyon ang Panginoon kung paano ito ay hindi mapasak buhay natin. Malakay chapter 3 verse 10, it says here, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven. Kanina, sinabi doon na kung magkakasala ang tao, isasara niya ang kalangitan. So walang ulan, walang pagpapala. Here in Malakay, sabi niya, bring the whole tithe. Magbigay kayo ng inyong ikapo. Hindi lang po tayo, kundi yung mga pag-aari natin sa Panginoon. At sabi niya, if I will not throw open the floodgates of heaven. Ito po ay isang solusyon ng Panginoon. Para po tayo pagpalain, magbigay po tayo. Napakaliwanag po dito yung whole tithe, ikapo. Kung narinig na po ninyo ito, meron na po tayong kaalaman tungkol dito sa pagbibigay ng ikapo. Dahil ito nga po ay isang tabi po kasi ito. Bubuksan po niya ang kalangitan and pour out so much blessing that there will not be enough to store it. And let's continue nga in
verse 11. Please flash verse 11. Malachi 3 verse 11, because I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Diba sabi natin kanina na magdadala siya na mga insekto, ito nga po, locusts, pests, para po sirain ang pananim, para kainin, lamunin ang mga pananim. Ito po yung sinabi ng Panginoon dito sa Malachi, na pag magbigay po tayo ng ating ikapo, ibigay natin ang ating pag-aalay sa Panginoon. Kaya di po ba, pag pumasok tayo sa simbahan, nag-aalay tayo sa Panginoon, namimigay po tayo. Ito po pala ay isang solusyon para po mahadlangan o para po hindi tayo magkaroon ng mga ganitong paghihirap sa buhay. Now, let's go back to Chronicles. Muli natin pag-usapan itong Chronicles na ito. Kasi sabi niya doon na, if my people who are called, tayo po ang kanyang tinawag dahil andito tayo nakikinig ng salita ng Panginoon. Ano ang gagawin natin ngayon? Andito tayo nakikinig ng kanyang salita. Para po maiwasan o para po hindi natin maranasan itong paghihirap na sinabi ng Panginoon na ito. Ganito po ang sabi niya. Tayo will humble themselves. Kailangan po natin magpakumbaba. Ibig sabihin po ng pagpapakumbaba, hindi mataas. Yung mapagpakumbaba po na mula sa puso, hindi lang po yung sa tingin, hindi lang po yung sa physical na yung pagpuso, manggagaling po ito sa iyo. Malalaman po natin kung tayo mapagpakumbaba, hindi tayo pangas. Sa pananalita, sa lahat ng ating gawa, makikita po. Pray, sabi niya, manalangin. Ito po. Kailangan, ang isang tao po kasi, kung hindi yan marunong magpakumbaba, hindi po yan makapanalangin. One, normal sa sarili niya, ba't ako magpapakumbaba? Ba't ako mananalangin? Bakit kailangan kong tawagin ang pangalan ng Panginoong Diyos? Wala naman siya sa buhay ko. Hindi naman siya nakakatulong dahil buhay ko to. Yung mga bagay na yan, yung mga karakter na yan, ito po yung mga karakter ng isang tao na pangas, mapagmataas, dahil ang alam ng tao na yan, kaya na niya ang buhay niya. Kahit naghihirap na ang isang tao, ayaw pa rin manalangin, ayaw pa rin magpakumbaba. Bakit? Pride of life. Marami po yung pride sa buhay. At nakakatakot po mga kapatid, maaaring ang pride na ito ang magdulot sa atin sa kapahamakan. Which is nangyayari talaga. Sa mga mapagmataas na wala po yung maitudulot sa ating buhay. Kaya napakalinaw ang sinabi ng Panginoon, humble yourself. Ano sinabi niya doon sa Matthew chapter 23? Matthew chapter 23 verse 12. Basahin mo natin. Tungkol sa mga mapagmataas na tao at mapagpakumbaba. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Ang tao po, ang Panginoon po ang gumagawa nito. Kung ang isang tao ay mapagmataas, Diyos na po ang magpapahambol sa kanya, ang magpapapapa sa kanya. Alam ba ninyo mga kapatid, pag Diyos na ang gumalaw sa buhay ng isang tao, wala na tayong magagawa. Kung Diyos na ang nagbigay ng kapahamakan, kung Diyos ang nagbigay ng hirap, nagbigay sa atin ng parusa, wala po tayong magagawa. Hindi po yan masolusyonan ng pera. Kahit gaano pa kayaman ang isang tao,
pag ang Diyos na ang nagbigay ng parusa. We cannot do anything. Kaya sabi niya, doon sa mga mapagpakumbaba, siya po ang magtataas. Yan ang ba ninyo napakaganda itong prinsipyo ng panalangin. Ang isang tao po kasi, na hirap niya, durog na durog ang puso. Yan po yung mga pinapakinggan ng Panginoon ang panalangin. A contrite and crushed heart. Yan po mga puso na yan ang tinitignan ng Panginoon. Kaya kung tayo manalangin, umiyak tayo sa Kanya ng buong puso, idulog natin sa Kanya kung ano ang nahihirap, ano ang hirap na ating nararanasan. Kanya po tayo pakikinggan. Yan po yung mga sinasabi mga humble heart. Yung inaamin sa sarili na wala na siyang kakayahan sa kanyang buhay. Inaamin sa sarili na wala na siya, kundi kakapit na lang siya sa Panginoon. Kaya ganun din nawa ang ating gagawin. Na sa panahon na wala tayo, sa panahon na hirap tayo, doon po tayo, dumulog po tayo sa Diyos. Kahit po wala tayong paghihirap, dumulog pa rin tayo sa Diyos. Dahil kung hindi po, doon po papasok yung espiritu ng Christ sa ating buhay. Yung mapagmataas. Lalo-lalo na kung maayos ang ating buhay, wala tayong problema, wala tayong iniisip, wala tayong pangangailangan, dahil kompleto tayo. Doon po papasok ang espiritu ng pride. Kaya kailangan, kung kailangan natin o hindi ang Diyos, manalangin tayo. Dahil doon lamang po siya mangongontrol sa ating buhay. Doon lamang po niya iayos ang ating mga buhay kung tayo magpapakumbaba. Kaya sabi niya, pray and seek my face. Palagi nawa natin tawagin ang pangalan ng Diyos. Palagi tayong lumapit sa Kanya. Itong ginagawa natin ay isang pamamaraan ng seeking the Lord. Dahil andyan kayo, nakaupo kayo, imbis na may gawain kayo, di ba? Binigyan ninyo ng kahit kaunting panahon lamang ang salita ng Panginoon. This is pleasing the Lord, mga kapatid. Especially kung nakikinig kayo ng buong puso. Hindi ninyo sinasayang bawat minuto na kayo ay nakaupo dyan at nakikinig ng salita ng Panginoon. I tell you, dyan po malulungkot ang Panginoon sa inyo at Kanyang papakinggan ang inyong panalangin. Pero sayang man kapatid kung nakaupo ka dyan ay iba ang iniisip mo. Hindi mo malulungkot ang Diyos dyan. Pero kung buong puso na nakikinig ka sa salita ng Panginoon, inialay mo ang oras na yan para makinig ng salita ng Panginoon, para maglorya, para mapanuran ng Panginoon. I tell you, mga kapatid, ang salita ng Panginoon hindi po yan papalos. I tell you, God will listen to your prayers, especially when you pray. You just humble yourselves. Manalangin kayo. Papakinggan kayo ng Panginoon. Kasi sabi niya, seek the Lord while He may be found. Saliksikin natin ang Panginoon habang may panahon. Kagaya nito, meron tayong pagkakataon itong oras na ito, oras ng panalangin, oras na pagsaliksik sa Panginoon. Papakinggan niya tayo, mga kapatid. Unahin ang Diyos sa lahat. Kaya nga, maganda yan dahil umaga niyo dyan. Naupo muna kayo dyan, makikinig ng salita ng Panginoon. At anong sabi ng Biblia? If you seek the Lord, seek ye first the kingdom of God. Di po ba? Sa Matthew 6:33. Sabi niya dito, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you as well. Napakaganda nito, mga kapatid. Maaaring binabaliwala natin ito na kinakanta natin na seek ye first the kingdom of God. Sinasabi natin, paano? Ito nga po, sinasabi ko sa inyo, binibigyan ko kayo ng tip. Na pag nakaupo tayo dyan, isang oras lang, at makinig tayo, iaalay natin ang buong puso natin sa pag-upo at pagkikinig ng salita ng Panginoon. Ano yung sinasabi niya? All these things will be added unto you. Lahat po ng kahilingan natin, lahat po ng hinihingi natin sa ating panalangin, ano man
ang nilalaman ng puso natin na naaayon sa kalooban ng Panginoon, Kanya pong ibibigay yan. Sabi ko nga, ang Panginoon hindi po yan tao na nagsisinungaling. Pag binitawan, nagbitaw niya ng salita, tutuparin po niya. Kaya lahat na nakasulat dito sa Biblia ay natutupad na. Natupad na yung iba, natutupad yung iba, matutupad pa rin yung iba. So mga kapatid, manalangin tayo, we humble ourselves, we seek the Lord. And ano sinabi niya doon? Turn from their wicked ways. Ano ang turn from wicked ways? Manumbalik tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tawad sa Kanya, at kung naihingi natin ng tawad, ang lahat ng ating kasalanan, mga kapatid, huwag na po natin balikan. Dahil nakakatakot po pag pinatawad na tayo ng Diyos. Marami naman siguro kayo narinig na testimonyo na nanumbalik sa Panginoon, pinatawad ng Diyos, tapos paglabas, bumalik sa dating gawa, nanumbalik sa loob, nagsisisi. Ayan mga kapatid, ayaw naman siguro natin mangyari yan sa ating buhay. Pag ulit natin gawin, kung humingi na tayo ng tawad sa Panginoon, ay atin pong ingatan ito. Pag-ingatan natin ang pagmamahal ng Panginoon sa ating buhay. At ano sinabi niya? Pag ipigagawin natin lahat, manalangin, saliksikin siya, magpakumbaba, talikuran ang kasalanan at huwag nang gagawin. Ang sabi niya, I will hear their prayers. Kaya kahit yan po ay ginagamit ng Panginoon bilang Kanyang templo. Ang templo po ng Panginoon ay ikaw mismo. Yung kinalalagyan mo mismo na yan na kung saan ay gawain templo po ng Panginoon yan. Anong sabi niya? Kanina, I will heal their land. Diyan po sa lugar na yan, kung ikaw mismo, kung nakikinig ka, at dyan mismo sa lugar na yan, sabi niya, I will hear their prayers and heal their land. Yan po ang Kanyang pangako. Mga kapatid, nakikinig ang Diyos sa atin ngayon. Kaya, alam ba ninyo na yung ginagawa ninyo, hindi yung masasayang. Masasabihin lang ninyo, sige, gusto kong umawit sa Panginoon, gusto kong mag-present. Yes, kapampi po yan. Pero bago pa man yan, kailangan natin makinig ng salita ng Panginoon. Ilagay sa puso. Nang sa ganun pag tayo umawit sa Panginoon, o di po ba? Maayos, masaya tayo na nag-aali ng awitin sa Panginoon. Kaya tignan mo ang ganda-ganda ng iyong smile sa iyong kapwa. Hindi ka na nakasimangot, kundi palagi ka nang nakangiti sa iyong kapwa. Baka may kagalit ka dyan dati, ngitian mo na kapatid. Yan ay isang ebidensya na ikaw ay nagsisisi. Na tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan. Kasi alam niyo, pagsisimangot na yung kasalanan yan. Ngayon alam niyo na, pag na kayo magsimangot, palagi nakangiti. Pero huwag naman lang kung ano, baka mamaya sasabihin nila na mayroon kayong hindi maganda dyan. Ang ibig ko pong sabihin, patawarin po natin ang ating sarili, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, at patawarin natin ang ating kapwa. Nang sa ganun, itong pangako ng Diyos na gagamutin niya tayo, hindi lang po tayo. Ano ang gagamutin ng Panginoon sa ating buhay? Okay, number 1, spiritual. Ang ating kaluluwa, magagamot yan, magkakaroon na tayong espiritu ng Panginoon sa ating mga buhay para lahat po maiayos. Ano maiayos? Ang ating physical, kung may sakit tayo, gagamutin tayo ng Diyos. Maniwala kayo. Kaya kahit wala kayong pera, kung manampalataya kayo ng buong buo, dyan po gagalaw ang Diyos. Kung may sakit kayo, may sakit tayo.
Sabihin natin, "Oh Lord, wala akong pambayad sa ospital. Alam mo ang puso ko at buong puso na nagsisisi sa ating mga kasalanan." Pangako niya yan, I will heal their land. At hindi lang yan, mga kapatid. Pamilya natin, karamay yan. Umpisahan natin, para pati pamilya natin, gamutin din ng Panginoon. Maligtas din sila sa kapahamakan. Kasi kapamilya natin yan eh. Sabi ng Biblia, kung may isa na nananampalataya sa pamilya, ilinisin niya ang pamilya. Kung maging tapat tayo. At maging tapat din ang ating mga pamilya. Eh, hindi lang yan. Pati ang grupo mo, kung nasaan ka, kung saan senda ka, yan. Magiging maayos ko dyan. Tapos paglabas ninyo, tignan ninyo. Kung magkaisa tayo na manalangin, dumulog sa Panginoon, pati yung problema ng ating bansa, maaaring matulungan, maaaring maiayos ng ating gobyerno. Maaaring ililis tayo ng Panginoon sa kapahamakan, sa mga bagyo, sa mga kapahamakan, sa mga hirap na dulot ng bagyo o kaya sa mga libro na yan. Ililigtas tayo ng Diyos. Kasi hindi natin mapahinto. Baka naman sasabihin mo, Lord, ihinto mo ang lindol, ihinto mo ang bagyo. Hindi po. Hindi natin maihinto, mapapahinto ang mga yan. Pero, pwede natin sabihin sa Panginoon, Lord, iligtas mo ako sa kapahamakan. At tayo papakinggan ng Diyos. Amen? So, hindi ko nyo ba napapansin yung Bible study? Ano ba ang konklusyon ng Bible study? Magsisi, magpakumbaba, humingi ng tawad, magmahalan. Palagi po yan, mga kapatid, ang ating mensahe. Dahil ito po ang gustong-gustong sirain ni demonyo sa ating mga buhay. Yung tayo mag-aaway, walang pagmamahal, tayo magagawa ng kasalanan. Kaya yan naman po, mga kapatid, magtulungan tayo sa pamamagitan ng panalangin, magmahalan tayo, palagi magpakumbaba, humingi ng tawad sa Panginoon. At yan, hindi isasara ng Panginoon ang durungawan ng langit. At ang pagpapala niya ay ibumuhos niya sa ating lahat, pati sa ating pamilya. Amen? Manalangin po tayo. Ama namin Diyos, muli ay nagpapasalamat kami sa inyong pagmamahal. Salamat po ka na kami po ay pinaalalahanan muli ninyo sa mga bagay-bagay na dapat namin gawin, lalo-lalo na ngayon sa sitwasyon ng aming bansa na nagkakagulo na ang politika. Marami na naman po ang kapahamakan ang nangyayari sa aming mga paligid. Lord, andito po kami nagkakalisa, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa inyo, humihingi ng inyong awa, ng inyong grasya. Tulungan po ninyo kami. Pati po ang aming bansa, para po nawa ay magkaroon kami ng kaligtasan sa mga kapahamakan na dinudulot ng sitwasyon ng panahon ngayon, mga araw na ito, mga these end times po ka. Salamat po, Panginoon, na ay mananan ang mga salita mo sa aming mga puso. And I pray, O God, for your protection by your blood, Lord Jesus. Sa iyo po ang gloria, sa iyo po ang pasasalamat, sa ngalan lamang ng inyong anak na si Jesus. Ito ang aming panalangin. Amen. Thank you for listening. Back to LC. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ng ating tagapagsalita ngayong umaga. God bless po sa inyo, Pastor Esther, at sa lahat po ng ating mga kapatid dyan po sa Greece. Hallelujah. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Alam po